Ayo, what's up? Welcome back dito sa ating channel, it's Balls TV. Alright, so tayo nagbabalik muli mga kababayan at ngayon, araw na to ay pag-uusapan natin mga kababayan. No? House Speaker Martin Romualdez, tatanggalin na rin po ba bilang House Speaker? Yan po ang ating alamin ngayon at pag-uusapan. Pero syempre bago ang lahat, please don't forget to subscribe at pakilike naman po ang ating video ngayon. Alright, so sa kaliwat kanan po na kontrobersya na kinasasangkutan ng mga kongresista, mga babayan, lalong-lalo na dyan po sa issue ng flood control projects. No? At alam naman natin, no, na itong mga DDS talagang gigil na gigil, no, dito kay House Speaker Martin Romualdez, mga kababayan. Marami po, no, ang nagsasabi na dapat palitan na daw po siya, no, itong si House Speaker Martin Romualdez. At umuugong po ngayon, no, natapos ang nangyaring coup diyan po sa Senado, magkakaroon din daw po, no, ng coup sa congressman na kung saan sa Congress, no, na kung saan balak nilang patalsikin, no, itong si House Speaker Martin Romualdez, mga kababayan. So alamin natin yung balita na yan. May katotohanan po ba, no, ang pagpapatalsik dito kay House Speaker Martin Romualdez, mga kababayan? So ito po, no, nandito ngayon sa video natin ngayon ang ating aalamin mula po dito, no, kay former Representative Ace Barbers, mga babayan. Siya na po ata ngayon ng ano tawag natin dito, spokesperson ng House of Representatives. Okay, so ito mga babayan, alamin natin ano nga ba ang katotohanan po dyan. Spokes Ace, kasi may mga nagsalita din po na ilang miyembro dyan sa Kamara na yun nga, pinapanawagan daw yung pagbaba sa pwesto ni House Speaker Romualdez. Yes, ano po ang stand dyan ni House Speaker? Well, unang-una, ano po ang dahilan na dapat po siyang bumaba sa pwesto? As we speak, no, almost 90% ng miyembro ng mababang kapulungan na nasa mayorya ay nagpapakita ng kanilang overwhelming support kay Speaker Romualdez. Pangalawa, ito pong nananawagan ng kanyang pagbitiw o ika nga pagpapalit, parang sa aking pagkakatanda, marami na yata sila ngayon na mukhang umabot na sila ng 6. Alam naman po natin na sa mababang kapulungan, ang sistema dito kapag gusto natin magpalit ng liderato, kinakailangan merong kang majority number. And this is the basis for electing a leader or a speaker na magiging primus inter pares dyan. So in the absence of that majority number, everything that is calling for his resignation and calling for leadership change is all but noise, no, as we speak. Yun ang aking punto dyan. Pero sir, sa panahon kasi natin ngayon, napakadaling magparatang tulad ngayon nangyari dun sa Senado kung saan pinakawalan yung mga pangalan ng mga kongresista. Pero paano rin naman din po natin mapoproteksyonan yung integridad ng Kamara para nga hindi siya nadadamay doon sa gusot, ano? Lalo na't ito nga ang sinasabi nga ng mga kongresista parang napaka-unfair naman kasi parang hindi naman din kumbaga parang hindi rin naman naglabas ng ebidensya, parang basta na lang sila pinangalanan. Yun na nga, yun nga ang nakakalungkot, no? Gano'n na ba kadali para makapanirang puri o makapanira ng reputasyon ang isang tao na sa pagbanggit nga ng mga pangalan na wala namang hindi substantiated o hindi kaya suportado ng ebidensya, magiging papaniwalaan na siya ng nakararami. So, yun ang dapat natin gawin ng ating mga kababayan. Maging mapagmatsyag tayo, maging mapanuri tayo, magbalanse tayo sa ating nababasa, nakikita sa social media, at doon tayo magbuo ng ating opinion base sa balanse na pagtalakay sa mga issues. Ngayon naman kasi, nakagaya nga niya, no, sinasabi ko, nung Lunes, ang sinabi niya ay ABC.
Pagdating nung Marcos, naging XYZ na. Ano ang ibig sabihin yun? Nanduloko ba ito? Nandidim lang ba ito ng tao? Ginugulo ba niya ang usapin para sa ganun magalit ang tao? Alam mo, sa usapin ng flood control, gaya ng sinabi ni Speaker, makita naman natin na talagang may kalokohan na ginawa. In fact, galit ang ating mga kababayan. Pero hindi ba dapat galit din naman ang mga mambabatas? Lalong-lalo na yung dun sa kanilang distrito na nangangailangan sana ng pondo for flood control pero inilagay sa ibang distrito. O hindi kaya, kulang yung nilagay sa kanilang distrito. Para galit talaga ito. Kaya yan ang aming paniwala, naging direksyon itong Infracom na binuo ng ating speaker nang sa ganun tuloy ang investigation, mapalabas ang katotohanan and sana get down to the bottom of it. At paano rin po kaya natin ito babalansin? Siyempre, baka naman sabihin ng taong bayan, pinoproteksyonan nyo lang yung mga kasama nyo. At pangalawa, siyempre meron ding mga grupo dyan na maaring samantalahin itong sitwasyon na to para talagang completely siraan, hindi lang ang Kamara, kundi pati ang Senado. Tama ka dyan, Sandro. Napakahirap talaga kasi how can you investigate your own colleague? No? Yung sa atin naman is just we started this because we know we want to get down to the bottom of this issue. Nabanggit yung mga congressman, pero 300 po yung congressman. Nagbanggit sila ng ilang pangalan na wala pang 1% o 2% ng membro ng mababang kapulungan, dapat ba huminto na ang mababang kapulungan dyan? Yun na nga mga babayan. No? Alam nyo, actually dapat kagaya nito, mga diskaya, kung sino-sino yung mga binanggit, mga babayan. 'Di ba? Ano bang plano nila? Guluhin lang yung investigasyon tungkol dito sa flood control projects para nga basta magbanggit na lang kami kung sino-sino, bahala na, no? Kung anong mangyari. 'Di ba? Dapat ang ginawa nila, dito sa mga diskaya, gaya niya, nagbanggit sila. Sa Senate pa lang nagbanggit na sila. Dapat diner agad ng House of Representatives, etong pamilya Diskaya, lalo na itong si Curly Diskaya, na kung ikaw, magkakaroon tayo ng hearing dito, kung sinasabi mo, na itong mga congressman na to ay involved, dito sa flood control projects, pagdating mo sa hearing, dalhin mo lahat ng ebidensya mo, na nag-uugnay diyan sa mga kongresista na yan, na sinasabi mong may kickback diyan sa mga flood control projects. 'Di ba? Dapat ganoon yung kanilang ginawa dito kay Curly Diskaya. Kasi kung titignan natin, parang merong something doon sa kanyang statement. 'Di ba mga babayan? Parang ang plano lang nila is talagang guluhin lang yung investigasyon. At sabi nga ni Mayor Vico Soto na ngayon ay kinukuyog na ng mga DDS nuknukan ng kasinungalingan, nuknukan ng sinungaling, etong si Curly Diskaya o etong pamilya Diskaya, mga kababayan. 'Di ba? Kaya nga galit na galit sila dito kay Mayor Vico kasi naunahan sila. 'Di ba? Tuloy lang natin 'to ng konti. Diba, dapat tuloy-tuloy until such time that this independent commission is formed and starts the investigation. Makakaasa sila ng ating Kongreso ay tutulong, magbibigay ng mga dokumento, testimonya na nakalap na nila doon sa kanilang dalawang pagdinig na ginawa. Ito na nga po sa pagkakatatag ng Independent Commission for Infrastructure o ICI ng Pangulo ay sinasabi po ba natin na titigil na nga ba ang Kamara din sa kanilang investigasyon dito sa maanumalyang flood control projects at ipaubaya na lang sa ICI ang investigasyon? Well, sa ngayon kasi kailangan mag-usap-usap muna ang miyembro, ang tatlong chairman ng tatlong committee ito at yung kanilang mga miyembro. They must get the imprimatur o yung pagpayag ng kanilang mga miyembro kung ihinto ba ito o ipagpapatuloy ito. But I think the general sense ng mga miyembro sa mababang kapulungan ay kung meron pong ganyang independent commission na kung saan
masasagot na ang usapin na maaaring may pagtatakip na gagawin, no? Ang Kongreso. Gaya ng sinabi ni Speaker, wala kaming pagtatakpan dito. Pag merong nakitang involved at ito ay may ebidensya, dapat panagutan o panagutin sila. Ngayon, dahil nga meron pong ICI, maaaring siguro titingnan ng mga members if they will continue or just relay the information to the ICI. At oras po, no, na nag-umpisa ng investigasyon ng ICI, ano po sinasabi ni Speaker? Halimbawa na may nais ipatawag para imbestigahan, tanungin, o gawing testigo ang ICI, ay handa po ba si House Speaker na kumbaga tumalima at sabihan ang mga miyembro ng Kamara na pumunta doon sa o sumipot sa investigasyon? Yes, just like what he said earlier o yung kanyang unang pangapahayag. Sinabi niya na wala pong pagtatakip na gagawin, lahat po ng maimbitahan, hindi po pipigilan umattend, basta yan po ay desisyon ng membro na nabanggit o na iniimbestigahan, kanila pong desisyon yan. But hindi po pipigilan, no, kahit sino ang membro na gustong ipatawag o yung kinakailangan umattend dyan sa pagdinig na yan. Ay iniutos din po ng Pangulo nung siguro weeks ago ang lifestyle check sa lahat ng mga opisyal ng pamahalaan. Paano po tumalima ang Kamara dyan? Tayo po na may nagsasamit, diba, ng SALN. Pero may iba pa bang mga dokumento? Yung iba kasi nagsabi na, handa kami na buksan ang aming bangko, i-waive ang bank secrecy. At yun nga, i-update ang SALN. Kong Ace. Well, ang unang hakbang dyan ay tumugon ng mga miyembro na mababang kapulungan, lalong-lalo na yun kasama dun sa investigation ng Infracom sa kanilang pag-submit ng kanilang statement of assets, liabilities, and net worth. No? Para dyan mag-uumpisa. Kung meron pa sigurong mga pangangailangan o mga dokumentong kailangan pang ipakita, as long as the member will be more than willing to cooperate, siguro yan ang magiging pakiusap ng ating liderato. Gaya ng ginawang pakiusap na mag-submit ng SALN before the Infracom Committee. Itong ating mga kasamahan. Yung dapat ay allow din na buksan lahat ng mga bank accounts, no, na itong mga to, yung mga transactions nila, di ba? Sabi rin na Spokes Ace na i-declare kung meron kang connection o business affiliations sa mga construction companies, affiliations, yun nga, connections, ay ano na pong nangyari dito? Yes, yung lahat po ng ma-attend o membro nitong Infracom ay pinag-submit, no? Pinag-submit sila ng isang dokumento, isang affidavit, disclosing kung meron ba silang pecuniary or financial interest sa any construction firm na maaaring magiging sakop nitong investigasyon sa Infracom, no? And I would say, base sa sinabi ng chairman, yung lead chair na si Congressman Ridon, ay halos lahat na po ay nakapag-submit itong dokumentong ito. Alright, so yung mga kababayan, no? Well, ito maganda po, no? Kasi magkakaroon ng talagang malalimang investigasyon, no, dito sa flood control projects na to, mga kababayan. Pero sana, no, wag naman titigil na hanggang investigasyon lang. 'Di ba? Mapanagot yung mga dapat mapanagot kasi hindi biro no, yung nangyari dito, mga kababayan. 'Di ba? Hindi biro yung perang ninakaw sa kaban ng bayan. 'Di ba? So ano masasabi po ninyo diyan? I-comment sa ibaba niyo mga opinion na natin yung pag-usapan, alright? So yan muli, maraming salamat sa lahat ng mga patuloy na suporta dito sa ating channel. Kita-kits po tayo sa ating next video upload. Dito muli ang inyong Kuya Mobs sa Mobs TV. Peace. I'm out.